faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang hapon mga partners. Ngayong araw ng linggo, ang ating FBK. Ngayong June 8 ay makita po natin sa Roma, Kapitulo 1, talatang 7 hanggang 10. Romans chapter 1, verses 7 to 10. Basahin natin ang sinabi po sa talatang 7 hanggang 10 ng Roma, Kapitulo 1. Ito po sinasabi sa salita ng Panginoon, verses 7, 8, 9, and 10. Sa lahat, inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, so may ginawa ang pagkapal at kapayapaan mula sa Diyos ating Ama at Panginoon Jesucristo. Una sa lahat, ipapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Saksi ko ang Diyos na pinagdilingkuran ko ng buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng magandang balita tungkol sa kanyang anak, na lagi ko kayong idinadalangin. Verse 10, sabi, lagi kong hinihiling na loobin nawa ng Diyos, sa wakas matuloy din ang pagpunta ko diyan. Yan po ang Roma, Kapitulo 1, talatang 7 hanggang 10. Alam niyo, napakaganda ng Roma dahil po ang Roma lamang sa lahat ng 12 o 13 sinulat ni Apostol Pablo ang hindi napuntahan. Ito po yung gustong-gusto niyang puntahan. In fact, yung pagkatapos sa kanyang ikatlong missionary journey, yung sinabi niya, sana nga magkaroon pa ako ng pagkakataon para mapunta sa Roma. Dapat yung kanyang fourth missionary journey na hindi na tuloy-tuloy hanggang napugutan siya ng ulo. Hindi pinahintulot ng Banal na Espiritu na siya ay mapunta ron. Pero maganda ron, meron siyang sulat na binanggit at pinadala sa Roma at napakapunong-puno po ng katotohanan ng buong 16 na kapitulo ng Roma. Ito pala sa unang chapter pala makita natin na ang pagbati ni Apostol Pablo ay para sa mga banal. Sa English, sa mga santo o sa mga saints. Alam natin lahat bilang mga Pilipino na sa ating kinagisang relihiyon, nagiging santo lang ang isang tao kapag itinalaga ng simbahan. Pero ito lang, makita natin, ang santo, hindi kailangan mamatay para maging santo. Buhay silang sinusulatan. Sinabing, sa inyong mga banal, to all that are in saints. Sa banal na salita, ngayong oras na yon, andon sila at buhay sila na sinusulatan ni Apostol Pablo. Hindi ka na kailangan maging mamatay para maging santo ka. At hindi ang simbahan ang magbibigay sa iyo ng pagiging santo mo. Ang pagiging santo mo o pagiging banal mo ay binigay sa ng Panginoon Jesus nung ikaw ay nagkaroon ng makahulugan, makabuluhan, makaranas ng relasyon sa Kanya. Ang pagiging santo ay hindi basta banal-banalan lang. Ang pagiging santo, ibig sabihin ito ay hiniwalay ka na sa kamunduhan at itinalaga sa Panginoon for the rest of your life. Magandang isipin natin yan sa Romans chapter 1, 7 to 10. At ang sinabi rito, kayong mga nandyan ay pinagpipitaganan ko kasi nakita ko inyong pananampalataya, nag-uumapaw. Ang ganda po nito kasi ang naging concern ni Apostol Pablo sa aklat ng mga Roma ay ang kanilang pagkakaisa. Hindi na nagkaagulo sila katulad ng Korinto, hindi po. Dahil ang mga taga-Roma po, ito yung isang para siyang puntahan ng mga tao sa iba't ibang bansa. Dahil ito mong Roma, ang pinaka makapangyarihang bansa noong araw, at mga panahon na ito, dyan ang trabaho, dyan ang pag-aaral, dyan ang negosyo. So marami mga tao na pupunta sa Roma. At pagdating sa Roma, dala-dala nyo kailangang pananampalataya bilang Kristiyano na pinapamamalitan nila kaysa Roma. Pero ang kailangan, magkaroon tayo ng pagkakaisa. Yun ang naging concern ni Apostol Pablo. Kaya kung babasahin pa rin ang Romans, ang book of Romans, tungkol sa doktrina, na basic doctrines sa pananampalataya. Doktrina natin yan. Para dito man lang, meron tayong sandigan at meron saligan kung saan tayo, kung ano yung ating paniniwalaan. Ang isa pa nakita ko dito mga kapatid, hindi lang po yung kanilang pagiging santo, pagiging banal, hindi lang yung kanilang pagiging maalab sa kanilang pagbabahagi ng magandang balita, kundi ang pangatlo nakita ko dito, pinakamaganda po nakita ko dito, yung sinabi po sa Pablo, lalo po sa verse 9 and 10, na walang tigil ang kanyang pagpanalangin sa kanila. Hinihiling niya na sana nga ay mapunta rin siya dyan. Bakit kanyo? Kasi ang Roma ay nandoon yung harvest, andon ang pag-aani ng mga taong rumiresponde, tumutugon sa salita ng Panginoon. Siyempre, gusto makabili na po sa Pablo ron, di ba? Pakaganda ng larawan na ito na makikita natin. Na sa inyong lugar, sa lugar natin sa Pilipinas, anong bayan dito, nakita mong tinutugunan ang banal na salita ng Panginoon. Saan nga kaya yun? Tatlong leksyon ito gusto kong dalhin sa inyo ngayong araw ng linggo, June 8. Unang-una sa lahat, kung ikaw'y banal, ikaw'y tinalaga sa isang misyon. Ano man ang trabaho mo, ano man ang negosyo mo, ano man ang gagawin mo araw-araw, looban ng tahanan o labas sa tahanan, ikaw ay iglesia. Dala-dala mo ang pagiging banal. Hindi yung pagkalinggo'y banal, ano ito yung halo. Pagka Lunes hanggang Sabado, baliw na, napunta na rin yung halo. Hindi ganoon. Kundi tayo po italaga na once and for all, una sa lahat.
Pangalawa, yung ating pananampalataya ay pinamamalita na sa iba. Ibig sabihin, hinihikayat natin yung mga tao na mahal sa buhay mo, katrabaho mo, para mailapit sila sa katotohanan ng banal na kasulatan. At ang pinakamaganda ng pangatlong leksyon natin makita sa Roma, ay kung paano tumugon ng mga tao sa Roma. Kaya nga, tuwan-tuwa si Apostol Pablo, gusto maging kabilang ng pag-ani na ito. Di ba ang ganda nun? Nakabilang ka, na umaani ka, nakakilala sa Panginoon. Ikaw, naranasan mo na ba yun? Na nakapagbahagi kami, tumanggap sa Panginoon, tapos nagpatuloy sa pananampalataya at lumago at umunlad. Galing lang po kami Guimaras noong nakarang linggo, 3 araw kami nandoon. At nakita po namin yung ating hinasik doon noong 2019 ay hanggang ngayon tumutubo. Ibig sabihin bumubunga. May 3 kabataan doon na nabit namin, si Sean, si Desiree, pati si Genevieve. Na noong 2019, mga maliit na bata lang. Nasa 8, 9, and 10 years old. Abae ngayon. After 6 years, ilan taon na sila? 14, 15, 16. At nandun pa rin po sila lang ngayon nagtuturo ng mga bata. Sila nagiging katulong ni Ate Maymay, Pastor Adiel Gaetano, sa ministry natin sa Hillcrest Guimaras. Purihin ng Panginoon sa napakagandang mga bunga na ito at kung kayo maging bahagi nito, kakaiba po ang kaligayahan na ibibigay sa inyo. Kaya kung meron pa tayong summary ng ating linggohang FBK nito, ito ang title, Sunday's Saints with FBK. The Apostle Paul's prayer for the saints in Romans 1, 7-10 is for peace and grace because unity in the saints in Rome was a concern. As a biblical saint, we pray for each other, not to one another. Think about it. Dahil tayo mga santo, hindi tayo pinapanalanginan, tayo nanalangin sa isa't isa. Maraming katotohanan yan mga kapatid, bibigyan pa sa atin ng liwanag sa buong linggo na ito mula bukas hanggang sa Sabado, basta tayo mag-FBK everyday. Pagpalain kayo ng Panginoon hanggang sa muli.